Okay, ang sunod na magsasalita, walang iba si Ka Eric, kung saan imbitado rin siya sa Maisog, Hong Kong, na ang sentro na kanyang mga speech ay ang paniningil ng mamayan Pilipino mismo kay Marcos Jr. So pakinggan natin yung buong kwento at buong speech ni Ka Eric Silis. Una sa lahat, maraming salamat, Kingdom of Jesus Christ, Pastor Apollo Kibuloy, at mga kababayang Pilipino na kayo po ay naghanap ng oras at panahon upang tayo ay magkasama dito sa Hong Kong. Bagamat lupaing banyaga ito, ang daloy ng dugo ng mensahe ng pagkakaisa natin ay umaabot sa bansang minamahal natin, kung saan 10 lugar sa Pilipinas ngayon sabay-sabay ang nationwide National Day of Protest against incompetence in governance. Palakpakan po natin ang mga kababayang Pilipino na sa bansa natin ngayon ay dumadagundong ang protesta, 10 lugar. Right at this very moment, sabay-sabay po sila na nagsasagawa ng kilos protesta. So hindi lang po ito sa Hong Kong, buong Pilipinas ay nagkakaroon ng pagkakaisa upang tutulan ang pinakasentro ng problema ng ating bansa. Ano po ang pinakasentro ng problema ng bansang Pilipinas? Isang salita lang. Kung bakit tayo naririto, kahit sa Hong Kong at kahit saan mang sulok ng daigdig, lumalawak ang pagkilos ng mamamayang Pilipino sapagkat may problema ang gobyerno ng ating bansa. Governance is the real problem. At anong uri ng problema mayroon tayo sa gobyerno ng Pilipinas? Problema ng tinatawag na failure of leadership. Thumbs down signal, bagsak ang gobyernong umiiral sa ating bansa sabay-sabay. Bagsak ang gobyerno ni Marcos Jr. At siya ang dahilan kung bakit lumalala ang krisis ng bansa natin. Thumbs down sign, resign, alis, umalis, lumayas. Yan ang dapat mangyari at doon patungo ang daloy ng napipintong pagsambulat ng galit ng mamamayang Pilipino kung hindi siya aalis sa bansa at hindi umalis sa kanyang kapit sa kapangyarihan. Taong bayan ang magbibigay ng hatol at katarungan ang sisingil sa kanya. Hustisya! 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 Bakit may failure of governance? Bakit? Sapagkat hindi si Marcos Jr. na siyang ibinoto ng mamamayang Pilipino noong eleksyon ang nagpapatakbo sa gobyerno sa Pilipinas. Ang nagpapatakbo ng gobyerno sa Pilipinas ay ang kanyang asawa na pakialamera at walang mandato, walang pananagutan, ang kapal ng mukha upang umakto bilang Pangulo na hindi naman inihalal ng bansa. Kapal ng mukha! 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 Pangalawa, hindi lamang ang asawa ni Marcos Jr.
ang siyang tunay na nakikialam at nagbibigay problema sa panggobyerno ng Pilipinas. Pakialamero din po ang kanyang pinsan na ang pangalan ay si Tambaluslos. Ang pangalan po niya ay Tambayuda. Tambaluslos na manloloko pa sa ayuda. Dalawa, si Martin Romualdez at si Lisa Araneta ay hindi ibinoto bilang Pangulo ng Bansa, subalit sila ang totoong gumagamit ng poder ng pagkapangulo sa kanilang interes na sila'y kumapal at kumamal ng yaman, poder at umabuso sa kapangyarihan at pinababayaan lamang yan ni Bongbong Marcos Jr. Therefore, sino ang sisingilin natin? Si Lisa Araneta lang? Si Martin Romualdez lang? Hindi. Ang dapat sentro ng paninigil ng mamamayang Pilipino ay mismo kay Marcos Jr. Tama? Hindi mo pera yan! Hindi mo pera yan! Hindi mo pera yan! Hindi nyo pera yan! Hindi nyo pera yan! Hindi nyo pera yan! Ano ang epekto? I-hold nyo muna ang inyong mga gutom at pa-picture taking. Pupunta kami sa inyo maya-maya lang. 2 minutes, 2 minutes. 2 minutes po. Ano ang epekto ng failure of governance sa Pilipinas sa inyong mga OFW? Sa atin. Una, dahil wala sa matino na pag-iisip ang Marcos government at dinidiktahan at inaabuso ang kanyang gobyerno, ang ating bansa ay napipintong mabubulit sa digmaan na siyang ikalulugmok at ikamamatay ng milyong-milyong Pilipino at mga inilasyon ang magsasuffer nito. Dahil sa failure of governance, binubulit tayo papunta sa digmaan na hindi dapat maganap. Number two, dahil sa failure of governance, hindi lamang digmaan ang pinupuntahan natin na sinusulsulan ng Amerika o ng Estados Unidos at ginagamit ito ni Marcos para i-recover ang kanilang mga nakaw na yaman at makakuha ng pabor sa Amerika. Nagaganap din sa Pilipinas ngayon ang matinding panggigipit sa mga karapatan ng mamamayan sa pagpapahayag at pati na karapatan sa pananampalataya. Kung kaya una nilang ginawan ng iligal na hakbang ang pagpapasarado ng iligal sa SMNI na siyang nagmamahal at nagbibigay ng impormasyon na tama sa ating kababayan. Hindi pa sila nakontento, mga kababayan, mga kapatid. Hindi pa sila nakontento. Ipinadala pa ni Bongbong Marcos Jr., ni Benhur Abalus, ni General Marbil ang mahigit kumulang 2 batalyon ng Special Akyat Force, Special Attack Force ng PNP para lusubin ang Kingdom of Jesus Christ Worship Compound upang saktan ang mga kabataan, kababaihan, at pati na mga church workers na walang armas at inosenteng mga sibilyan. Nangyayari lang yan in the last 45 years na pag-iral ng Kingdom of Jesus Christ kay Marcos Jr. lang yan naganap. Di po ba tama? Justisya! 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 Kasabay ng paglusob sa Kingdom of Jesus Christ, inilalagay at mga bako sa lahat ng Freedom Park sa Pilipinas
Kaya walang tuwang ang mapayapang pagtitipon at paghahayag ng mga mamamayan. Hindi ginawa ng tatay niya na barikadahan ng bulldozer at mga bakwa traktura ang mga Freedom Park. Pero dito kay Marcos Jr., ang kapal ng mukha nila, hindi nila kayang panindigan na magdeklara ng martial law, and yet traktura at mga bulldozer hinaharang para hindi makapagtipon sa public park at public assembly ang mamamayan. Terrible. Maisip! 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 Panghuli, I will reserve the rest to my true partner in the journey of fight through information kay Dr. Lorraine Badoy. Ang totoong partner ko sa Laban Kasamang Bayan, ang totoong partner ko sa Pilipinas nating mahal, at sana po'y magbabalik na siya sa programa ng Pilipinas nating mahal next week. Next week. Panghuli po. Dahil sa failure of leadership and problem of governance, 4 na milyong Pilipino ang walang trabaho sa Pilipinas. Kaya kayo nandito, kagaya ninyo. More than 200,000 Filipinos are sacrificing their lives away from their family in Hong Kong, in Macau, in China, in Saudi Arabia. Milyon ang Pilipino sa loob ng Pilipinas dahil bulok at manlolokong gobyerno mayroon tayo. Mahigit 4 na milyong Pilipino wala o kulang sa trabaho. 2 milyong Pilipinong pamilya ang nagugutom araw-araw sa Metro Manila at sa buong Pilipinas. 3.7 million Filipino families ang nagugutom araw-araw. Samantala, 26 billion mahigit ang pork barrel ni Tambaluslos, Tambayuda, at mayroon pa siyang 120 billion pork barrel sa loob ng DPWH. Samantalang si Mr. Marcos Jr. ay mayroong 13 billion pesos na mga confidential fund. Bilyon-bilyon ang pondo ng gobyerno, pati na ang 500 billion na pondo ng Maharlika Fund hindi na makikita. Papayagan pa ba natin ito? Anong panawagan natin? Marcos, lumayas ka na! Go! Marcos, lumayas ka na! Marcos, lumayas ka na! Marcos, lumayas ka na! Marcos, lumayas ka na! Karapatan at tungkulin ng bawat matino at nagmamahal na Pilipino ang tungkuling ayusin ang gobyerno at ang ating bayan. Yan ay hindi rebelyon. Yan ay hindi destabilisasyon. Yan ang tinatawag na tungkulin ng mabuting mamamayan. At dahil dyan, handugan ko kayo ng awit na paborito ko nung nasa CPP, NPA, NDF pa. And then ibabalik natin ang bandila at awitin natin mamaya ang Pilipinas kung mahal. Ito muna. Aling pag-ibig pa ang hihigit kaya sa pag-ibig ko sa'yo bayan ko, sa hirap at ginhawa, sa ligaya at dalita, ako'y kasama mo. Kung ang gintong palay ay kumakaway, katabi mo ako sa bukid bayan ko. Kung tigang ang lupa at di ka makaluha, ako ang magdidilig. Kung ang bulaklak ay humahalimuyak, igagawa kita ng kwentas bayan ko. Kung nananalanta ang bagyo't sigwa, ako'y may kubong ligtas. May pag-ibig pa bang higit na dakila
Sa pag-ibig ko sa'yo, bayan ko, wala na nga wala, wala na nga wala. Tumayo po tayong lahat at awitin natin ang Pilipinas kung mahal. Sasamahan po ako ni Ma'am Lorraine sapagkat siya na ang susunod. Halika ma'am. Sabay tayo sa flag. Ma'am Ana, come here please. Tatlo tayo ma'am. Halika ma'am. Dito tayo. Tumayo po tayo. Kahit sintonado, ang importante, mensahe. Okay, dito si ma'am. Dito ka sa gitna. Ay, sabay-sabay ha. With feelings. Ang bayan ko'y tanging ikaw. Pilipinas kong mahal, ang puso ko at buhay man sa iyo'y ibibigay. Tungkulin ko'y gagampanan na lagi kang paglingkuran. Ang laya mo'y babantayan, Pilipinas kong one more time. Ang bayan ko'y tanging ikaw. Pilipinas kong mahal, ang puso ko at buhay man sa iyo'y ibibigay. Tungkulin ko gagampanan na lagi kang paglingkuran. Ang laya mo'y babantayan, Pilipinas kong hirap. Welcome back to Pilipinas ating mahal, my partner, Ma'am Lorraine Maribadoy. Mabuhay ang sambayanang Pilipino! Magtatagumpay tayo! Champion! So yon, doon nagtatapos yung banat ni Ka Eric. So salamat sa panonood, like and share and subscribe po. Peace.